Magandang umaga mga kabay, tanghali na pala. So meron tayong estimate dito mga kabay, job number 39800. So ang model pala nito mga kabay, dito 5032. Ito po yung rotary hammer na DeWalt. 2 mode ito mga kabay, meron siyang drill at meron siyang hammer. Ayan. So ang problema nito mga kabay, gumagana siya. Ito po ang problema niya. Ayan, oh. Ayan. Naputol po yung kanyang front housing. Ayan. So papaanda rin natin mga kabay. Ayan, sasaksak natin. So gumagana naman siya mga kabay, pero kailangan nating i-check yung loob kung wala bang nadamay. Ayan. So maaaring napiersa ito, o kaya minsan yung pag nagbutas kayo, yung inikot-ikot nyo ng ganon. Ayan. O kaya hindi ko alam kung nalaglag, kasi bihira lang naman nangyayaring ganito mga kabay, na napuputol yung kanyang front housing. So siguro sa napakatagal ko ng pagre-repair, siguro may nangyayari mga ganito 3 beses, 2, ganun lang po. So maaaring napersa yan, kaya nagkaganyan. So ito mga kabay, bubuksan natin. Ayan. So ito, sabi ng customer yan lang naman daw, pero syempre i-check na rin natin lahat. Check natin yung sa loob ng piston, o-ring, para isahan na lang po yung ating estimate. Ayan. So kailangan natin buksan lahat ito. Ayan. So unahin natin dito mga kabay, syempre kailangan muna natin itong makalas. Ayan, yung pinaka-cap nya, at susunod itong kanyang cooler. So gamit lang kayo ng matulis. Gaya ng sinasabi ko, sungkitin nyo lang yung ring na nandito para mahugot nyo po yung cooler. Ayan. So ito po yung lock nya. Ayan, tabi lang natin dyan. Siyempre ang sunod nyan, ito yung kanyang bulitas. Yung tumalsik, buti nandito sa yan. Iingatan nyo po yan. Napakaliit na bagay yan, pero importante po yan dahil yun yung naglalak sa bala kapag kinabit nyo. So ito po yung ulo ng front housing. Yan. So kailangan natin ng basahan. Kuha lang ako ng basahan mga kabay. Kailangan natin punasan para hindi tayo magkalat. So tulad ng dati mga kabay, kapag nagkalas kayo ng lever, gamit lang kayo ng plies. Ano ba yung plies ko? Ayun. Ayan. So kapag nakaganito ang style mga kabay, ayan, burado na yung arrow niya na dilaw. Ayan. Pag nakatutok siya doon, ibig sabihin nakahammer kayo. Kapag tinaas nyo yan, nakadrill. Kapag pinihit nyo yan pakaliwa mga kabay, ayan, ganyan na pihit, makakalas mo na yan. Ayan. Uga-uga nyo lang. Pwede ring iipit nyo ng plies. Ayan, hanggang sa makalas siya. Ayan. So ito mga kabay, yung lever niya okay pa naman siya. Pero kailangan ko siyang palitan para mapalitan na siya nung bakal. Meron kasing bagong selector ngayon, yung pinaka-pin niya, ito, bakal na siya. So ito kasi napupudpod pag plastic. Ayan, so kailangan natin palitan yung lever na yun. So ayan mga kabay, hugutin na natin. So ito po yung papalitan natin. Ito yung front housing niya na nabalik, yung dulo. Pero syempre pupunasan din natin dito. Ayan, basag din pala yung bearing bash niya mga kabay. Ayan, buti binuksan natin. So hindi lang po doon ang sira. Kasi kung hindi natin binuksan mga kabay, hindi natin malalaman. Kung susundin lang natin yung sabi ng customer na yung ulo lang, so hindi natin malalaman mga kabay na mayroong basag sa loob.
So yan. Ito yung striker niya mga kabay. Ayan. Magpapalit din po tayo ng o-ring yan. Pati yung spindle niya mga kabay, idadamay natin ito dahil malakas na po yung palag niya. Ayan. So damay po yan, spindle. Siyempre, i-check natin yung gear. Ito po yung gear mga kabay. So wala na yung washer. Baka nandito na iwan. Ayan, wala na po yung washer. Maaring yun yung dahilan mga kabay. Dapat kasi may washer pa ito dito sa ibabaw ng pinyon. Ayan. So ito yung pinyon niya mga kabay. Ayan, may tama na rin. Yung pinakagilid, ayan. Ayan. Pinapalitan ko na yan kapag medyo napupudpud na ito. Kasi minsan, kahit isiselect mo siya sa hammer, minsan parang nakadrill pa rin siya. Ayan, kapag gumagalaw ito. So ang papalitan natin, ayan, gear. Ito po yung gear pinion, tapos spindle, isang buo po yan, kasi meron pa po yung o-ring dito sa loob, kaya pinapalitan ko yan. Tapos o-ring, front housing, ayan. So dito tayo sa kanya, yung bearing bus pala mga kabay ito, yan yung humahawak dito mga kabay, ayan, mapapansin nyo, yun yung humahawak dito sa, o naglalak dito sa selector, ayan. Dito, ito po yung kapartner niyan. Papakita ko lang. Babaklasin natin para makita. Tiga. Antigas. Kailangan ng flat screw. Ayan. Hindi kasi kakaya doon sa pambukas natin mga kabay, pudpud na yung dulo. Pag maluwag na siya, kaya-kaya na. So ito yung bearing bus mga kabay na nabasag. Ayan, pupunasan lang natin para makita nyo ng maigi. Ayan. So ganun po ang forma niyan kapag hindi siya basag. Yan. Ganun ang forma ng bearing bus. Kaya papalitan natin dahil nabasag. So dito tayo sa piston. Okay pa naman tong piston niya mga kabay. Intershaft okay pa rin. Selector, spring okay pa. Ayan. Teka lang. Saan galing ito? Meron siyang isa pang basag mga kabay. O ito na yung kapartner. Yung ano mga kabay, yung washer dito. Ayan. Dito po yan mga kabay, ano. Buti nakita natin. Ayan. Meron pa kasi siyang washer. Pinaka-spacer pala ang tawag niyan. So kailangan nating linisin yan bago natin isara. Ayan. So pupunta lang tayo dito sa kanyang armature mga kabay. Tingnan natin. Tingnan natin kung okay pa. So tanggalin lang natin to. Check lang natin yung kanyang armature. So kailangan natin buksan to para matingnan natin na maigi. Kailangan natin buksan. So sa pagtanggal ng armature mga kabay, ganun pa rin. Ayan. Huhugutin nyo po yung kanyang lock. Tapos angat nyo yung carbon. Spring pala. Ayan. Para mahugot nyo po yung armature. Ayan. So sa armature niya mga kabay, okay pa. Ayan, wala pa po siyang tama. May sayad lang siya dito. Ibig sabihin niyan mga kabay, kapag may sayad, maluwag po yung field housing niya. Tama, itong field housing. Pero ang ginagawa ko niyan mga kabay, yung pinaka field coil, sinasapinan ko lang siya ng piece paper para mawala yung alog. Kasi meron po siyang tama dito sa armature yan. So okay pa yung armature mga kabay, field coil okay pa. So ulitin ko lang yung estimate ko dito sa dito 5032 na rotary hammer. Una,
yung pinaka front housing, bali, spindle gear, gear pinion, bearing bus, ito po yung basag, at yung kanyang spacer. Ayan. Syempre yung kanyang o-ring sa striker, yan po yung papalitan natin, at yung kanyang lever. Ayan. So hindi ko na po ipapakita kung paano buuin mga kabay dahil lilinisin ko pa ito. Papakita ko na lang ito mga kabay kapag in-approve ng customer. So sa mga gusto magpa-repair mga kabay, punta lang kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Bye-bye.